Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Researcher. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for Genius us. researcher. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in Thy Son, whom Thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in His resurrection, who lives and reigns with Thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli magandang araw mga kalakbay at welcome ulit sa isa na namang episode ng ating Usapang K. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Maraming salamat po at muli kaming nagkasama-sama upang mag-usap, upang magnilay, lalo na ngayong panahong ito ng Kwaresma. Marami pong salamat sa biyaya ng inyong bugtong na anak, na wala sa inyong anak upang ialay ang kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Nawa magkaroon kami ng isang mabungang pag-uusap nang sa ganon ay maging matiwasay at puno ng kahulugan ang aming pagdiriwang lalo na ngayong darating na Kwaresma at mahal na araw. Lahat ng ito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristong iyong anak at aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So magandang araw po mga kalakbay. At, Magandang araw, Father yes, Paul. nako, no? So tayo ngayong araw na ito ay medyo kaunti, no? Hindi natin kasama si Yes. Father Dexter, no? Pero sana mamaya makahabol siya. Opo, Father. Ayan. So ngayon dito sa ating programa, no, kasama natin usual no, ang ating mga regulars, si Brother Den at saka si Brother Pao. Ayan, magpakilala muna kayo. Muli magandang araw po sa ating mga listeners ng Radyo Maria at sa ating pong mga kalakbay na nanonood po sa ating Facebook live stream. Muli po ito po inyong lingkod, Brother Dan Portal mula po sa UST Central Seminary at ako po ay isang seminarista mula sa Diocese ng Cabancalan sa Negros. Muli magandang araw po sa inyong Ayan, lahat. magandang gabi. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kalakbay. Ako naman si Brother Paulo at ako po ay isang parish servant dito sa Santissimo Rosario Parish, UST. Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat sa mga nakikinig at mga nanonood sa Radyo Maria Ayan. Philippines. Yes. Brother Den, Brother Pao, no, napakaganda ng ating topic. Ano po yung ngayong ating topic, Father araw Paul? na ito, no? So, since nasa panahon tayo ng Kwaresma, no, syempre, maganda pag nilayan natin. Ano ba yung ibig sabihin ng panahong ito, no? At ano ba yung mga usual na ginagawa natin bilang mga Pilipino? Kasi I think iba-iba rin yung ating mga religious practices, Yes. no, all over the world. And of course, no, we have been influenced by the Spanish, pero kahit paano yung mga impluwensyang yan nagkaroon ng konting pagbabago at nagkaroon ng Filipino flavor ika nga, no? Oo. And of Pinoy course, version. yes, no, tsaka yung mga ginagawa natin noon, maaaring pinagpapatuloy pa rin ngayon pero nagkaroon ng ibang mode, for Oo. example. Or baka naman yung ibang mga ginagawa natin, yun, nakakalungkot, baka nawawala na. Oo. Di ba? Ano bang masasabi nyo doon? Brother Pao, yan. Ako kasi pag usapang Kwaresma tsaka Semana Santa talaga, no? Ako kasi ang notion ko dyan palaging malungkot kasi kailangan mong magnilay, kailangan mo makapag-isip, kailangan mong mag-reflect, no? Tumigil sa iyong mga ginagawa. Yung mga nakikita ko ngayong mga ginagawa ng mga tao is may mga
in-observe tayong pasyon. Yan. Oh, Mga yes. nagbabasa ng pabasa ngayon. Ang uso na ngayon yan. Pinag-uusapan na nila yan Oo. na nag-ikot-ikot ako nung isang beses sa mga area, may mga plano na magkaroon ng mga pabasa. Pabasa, Di ba? oo. Ano ba yung usual na ginagawa pagbabasa? Or doon sa lugar ninyo, ano ba yung usual na naaalala ninyo? Pag sinasabing kasing pabasa, Father, ito ay parang isang mahabang litanya, no, ng kanta. Usually yung mga sumasali sa pabasa ay syempre yung ating ating mga titas, yung ating mga lola, yung ating mga nanay, no, na from morning until evening, no. Walang humpay sila sa pagkanta, no, ng napakahabang salmo or linya ba Yung yan? pasyong mahal ba Oo, yun? yung pasyong mahal. Oo. oo. Kasi sisimulan yan from Genesis down to Oo. the salvation, yung Paschal Mystery. Pasal mystery. Oo. Although yung sa pasyong mahal, di ba parang meron silang specific na libro na talagang isinulat para meron talaga siyang rhyme, ika nga, na meron siyang poetic way of reading and singing, no, yung ating pasyong mahal. Naalala ko dati kung ano-anong tono na nga yung ginagawa ng mga tao, Father di Paul. ba? Oo, tama. Oo. Meron mas traditional yata, no? And then meron din yung parang isinasaliw nila doon sa mga usong tunog. Tunog. Oo. Minsan may narinig ako, Voltes 5. Oo, nako. Oo, siguro dahil Moderno na pala. para ba hindi na antukin yung mga nagbabasa, no? At saka isang very clear na memory na narinig ko lang recently dun sa mga nagpapabasa dito sa ating parokya, lalo na sa Manila, no, yung mayroong pakain, di ba? Oo. At saka naaalala nila yon, it's also a gathering ng mga tao, no, lalo na sa pupunta daw sila sa parang chapel, di ba? Sa amin sa Tarlac, ang tawag namin doon yung puni, yung tawag puni. Ewan ko sa Tagalog kung ano yung tawag. Yung parang hindi naman siya main church, no, parang chapel siya, no, na doon nagpapabasa, no. Although yung iba yata sa mga bahay din May mga ginagawa, bahay di talaga, ba? oo. Ano ba yung usual na naaalala niyo? Kayo ba naka-attend na o nakapagbasa na o nakakanta na ng pabasa sa inyong May lugar? nag-invite sa akin, pero hindi ko pa siya masagot. Kasi nga, tinitignan ko yung schedule. Sa ngayon, no? Oo. Pero yung Oo. before ba, nagawa na niyo yun? Or... Hindi pa ho. Ako, Padre, galing probinsya, well, lalo na kung galing kang Visayas, parang hindi masyado uso yung pabasa, no? Sa Visayas, walang pabasa. Dito oo, na yan sa wala Luzon. Yung nasa Iloilo rin Oh, ako, sa hindi ko Iloilo, naalala. sa Negros, parang walang pabasa, no? Kasi yung sa amin kasi uso yung mga bisita iglesia. Uso yung pagpunta sa mga simbahan, sa mga grotto. Yun yung palaging ginagawa doon sa amin. Pero nung ako'y pumasok na dito sa UST Central Seminary at of course, nasaksihan ko din yung ilan sa ating mga kapatid, no, na sumasama sa mga pabasa, na-observe ko din na iba-iba pala yung tono depending or according sa rehiyon o sa lugar. Oh, so Oo. malalaman mo kung taga saan sila. Taga saan sila. Base doon So for example, Father, kung tono. galing kang Norte o galing kang Central Luzon, so may specific na tono sa pabasa. Kung galing ka naman sa Sur, like for example sa Southern Tagalog, iba din naman yung kanilang tono sa sa pagkanta. So masasabi natin parang it already becomes an identity, no, yung Yes, cultural naging kultura na identity natin. din natin kung ma-identify kung saan ka, no, and then also at the same time probably parang may pride na rin na ito ay galing sa amin, no, Oo. na tono, ika nga, O no. ito tatak Southern Tagalog ito. Parang Oo, ganon. no, nako. So, well, basically naman, no, yung pabasa na yon ay pag-alala natin doon sa mismong kwento. No, sabi nga ni Brother Pau kanina, no, yung kwento ng kaligtasan, no, yung salvation Yes. history natin, no. And yung iba, merong isa lang ibang version na alala ko dito sa parish natin. By the way, no, yung mga nakikinig sa atin ngayong araw, baka meron kayong mga Yes. usual na mga practices na Pwede niyo pong ginagawa. i-share sa Oo, ating Facebook Live. sa inyong lugar, no? Ipadala ninyo sa amin. Pwede silang mag-comment sa ating Facebook page ng Radyo Maria.
o di kaya dito sa Santissimo Rosario. Yes, so Parish. Yes. nakaano rin tayo sa Santissimo Rosario Tayo, Parish, no, alive para tayo. at least makita natin, ma-share din ninyo ano yung mga ginagawa ninyo ngayong panahon ng Kwaresma. So, mabalik lang ako doon sa sinasabi ko kanina, parang yung iba dito sa parish, lalo na yung Parish Biblical Apostolate natin, no, kasi parang they are being encouraged really to read the Bible, no? So instead na yung usual na pasyong mahal na libro, nagbabasa talaga sila from the Bible cover to cover, no? Pero I think kasi medyo mahirapan sila kung from Genesis, I think yung sinisimulan nila sa Gospels, no, sa New Testament, parang yung New Testament. So simula umaga hanggang gabi, no, they are reading it word for word, no, yung salita, no, na nanggagaling doon sa Biblia. So aside from yung pabasa, ano pa ba yung mga usual na practices natin bilang mga Pilipino na naiisip ninyo? Ito yung gagawin natin sa UST, no? Parish, sa susunod na Sabado, ito yung bisita iglesia. Ay, ang ganda niyan. Okay, bisita iglesia. Ganda niyan. Gusto ko Oo, talaga isa yung pa mga nga pala bisita yan. iglesia na yan. Ano ba usually ginagawa pag bisita iglesia? Ito yung yung grupo-grupo sila o siguro mag-isa, pwede rin gawin, no? Bumibisita sila sa 7 simbahan. Itong 7 simbahan na to corresponding either to 2 Stations of the Cross or may specific na prayer na dinadasal, no? Instead of sticking to one church, no, parang sakripisyo mo yung pagpunta mo from one church to another. Either maglalakad ka o magko-commute ka sa init ng araw, tapos bibisitahin mo talaga sila ang simbahan na to at mananalangin ka sa harap ng Blessed Sacrament or by Stations of the Cross. Yun ang ginagawa sa bisita iglesia. Although parang meron din akong narinig, ewan ko kung totoo yun, no, yung parang yung Stations of the Cross daw ay parang hindi yun talaga yung ini-encourage na gawin doon sa pagbisita doon sa mga simbahan, kundi more of the adoration kasi naka-expose yung Blessed Sacrament. Siguro yung iba, ginagawa na lang nilang private devotion na at least may gagawin sila kung 14 man na simbahan o 7 simbahan, no, kada simbahan, nagdarasal sila ng 2 stations. No? Pero yun nga, yung emphasis doon since yung pagtatanod, ika nga, di ba? Yung inaalala natin doon biblically yung agony in the Garden of Gethsemane, no, kung saan yung mga disipulo nakasama ni Kristo, no, ay nahuli niyang natutulog, di ba? Oo, kumbaga siya ay nagdarasal ng taimtim, pinagninilayan niya yung mangyayaring sakripisyo, yung pag-aalay niya ng buhay na sa sobrang takot niya, pinawisan na siya ng dugo, ika nga, doon sa ating pagbasa. And then makikita mo yung mga disipulo na natutulog, no? Kaya nga yung invitation niya sa kanila, yung parang, can't you stay up, no, with me even for some hours, no, na nandito tayo dito sa hardin na ito. So parang ganun din yung paanyaya sa atin, no, ng mga magbibisita iglesia, yung can't you stay, no, with me, no. Kaya nga yung Blessed Sacrament naka-expose yan hanggang 12. Madaling gabi. Yan, no, hanggang 12 midnight yan, no. Pero siyempre, aminin man natin, no, hindi, para sa iba, pasyal yan. Oo, tama, Father. Diba? Pasyal yan, di ba? Kasi sa panahon po ngayon, Father, pag sinabing Holy Week o Semana Santa, some people are taking it as a vacation, no? A short time for vacation, for rest, no? So bilang panahon siguro na makapagpahinga, so yung iba tinitake yung bisita iglesia as yung parang gala, no? Para makapagpahinga sila. So pumupunta sila sa mga magagandang simbahan, pumupunta sila sa mga lugar na kung saan napaka meditative yung atmosphere, no? One time nga nung last year kasi meron akong mga kaibigan sa seminaryo na pumunta kami ng Tagaytay for our Holy Week service doon sa mga kapatid namin sa Focolare Movement. By the way, shout out po sa mga taga-Tagaytay, no, sa Mariapolis. Hi sa mga taga-Tagaytay. Tagaytay. Yan. So,
before kami nag-serve doon sa mga Focolare members, no, sa Tagaytay, pumunta kami sa mga simbahan sa Batangas, no. For example, sa Lipa, sa Padre Pio Shrine, National Shrine ng Padre Pio. Hindi pa ako nakapunta dyan, Brother Maganda, Jen. Father Parang gusto Paul. kong puntahan Maganda, yan. Father Paul. Maraming mga pilgrims na Yes. pumunta. And of course, di namin syempre kasama din sa aming bucket list yung pagpunta sa Calruega. No, Sa Calarwega. sa Okay, yung Calruega. retreat house namin, no, ng mga Yes, Dominicans. sa mga Dominican Fathers. So, ayun, marami talaga sa mga bumisita ay syempre nagdasal. Pero makikita mo din naman na maraming ding tao yung pumunta lang for the sake of picture-picture, no? For the sake of looking to the wonderful atmosphere, yung parang parang bumisita ka lang sa isang tourist spot, parang ganun. So, parang Pero nagdasal din kayo doon, Brother Jen. syempre, Father Paul, nagdasal kami ng mataimtim sa mga simbahan na pinuntahan namin, lalong-lalo na sa Padre Pio Shrine at sa Calruega kasi you will truly feel the presence of God. Marami bang tao nung pumunta kayo doon? Marami, Father Paul. Actually, sa Calruega, maraming tao kahit gabi. No, mga alas 6 ng gabi, alas 7, maraming pumupunta doon. At saka kahit gabi na, you will truly feel the atmosphere of prayer. Kasi sabi nga sa parang sa tagline ng Calruega Philippines, close to nature, closer to God. Ayan. So, Ako, may totoo tagline talaga, pa. So, may tagline visit pa. Calarwega. Yes. Oo, magandang pumunta dyan. Tsaka ngayon may mga programa na sila kahit pagka Holy Week, I think. No? Tsaka Oo. bukod dun sa 7 last words May na... retreat din sila. Oh, yan, sila. mamaya pag-usapan natin yung 7 last words. Ginagawa rin natin yan as observance natin during Lent. No? Ginagawa rin na. Tsaka may retreat. No, na they could go there. So yun sa mga nagbabalak po, nag-iisip ng pupuntahan, no, lalo ngayong Holy Week. Syempre, yung iba diyan pupunta ng beach, no, pupunta sa Oo. malamig na lugar sa mga bundok. Pero yun nga, no, lagi nating isipin na hindi lang po bakasyon ang inihingi sa atin ng Tama. panahong ito, kundi pagninilay, no, yung parang reflection. By the way, ayan, si Telicia de Guzman, no, watching from Marikina. Wow, Hi, hello, shout out, Telicia magandang araw. de Guzman, no, magandang araw sa iyo. Ayan, so kung meron po kayong mga ginagawa, no, na maaaring unique sa inyong lugar o sa inyong pamilya, no, maaari po ninyong i-share sa ating Facebook page ng Oo. Radyo Maria. Jennifer Sabugo sa Kapanyo. Ayan, so nanonood din po sa atin. Babasahin po namin yung inyong mga shared At experience. pakilagay po kung taga saan kayo, no, para makita naman para natin ma-shoutout po kayo dito sa kung aming taga saan programa. ang ating mga listeners ngayong araw na ito. So, yung bisita iglesia, no, mabalik tayo doon, yun ginagawa ngayon like yung gagawin ng parish, more of pilgrimage. No, actually, yung strictly speaking, parang ginagawa siya pagka yung Monday, Thursday. No, pero ngayon parang any kind of visit sa simbahan, Oo. pwede na rin siyang i-consider ngayon, no? Kasi some families, they even do it Black Saturday, no, na mag-iikot pa rin sa mga simbahan. I think some liturgical changes allows yung ating mga kababayan na nandun pa rin yung Blessed Sacrament, no? Kasi dati, alam ko pagka midnight, tinatanggal yung Blessed Sacrament, nilalagay sa separate place. Sa altar of repose. Oo, sa altar of repose. From the altar of repose, kukunin siya and then ilalagay siya sa tabernacle sa ibang lugar. And then nakabukas na ganun yung sa altar of repose. Kaya nga, pagka umattend tayo ng Good Friday celebration, no, makikita mo parang nakabukas yun eh. Tapos kukunin Oo. nila sa ibang lugar yung sakramento. Pero dito sa atin, ginagawa natin, nandun na siya mismo, hindi na siya tinatanggal. No, kaya nga it allows people even during Good Friday, no, napupunta roon sa simbahan. Although hindi na siya talagang naka-expose sa ganun, pero nandun pa rin, no, yung Blessed Sacrament. I do not know kung hindi ako liturgist pero isa yan sa mga medyo may ginawa tayo dito as per recommended ng ating Parang yan yung liturgies. experience mo as parish priest, Father Yes, Paul. no, yung Oo. mga nakaraan yan. Well, no, kung minsan kasi kahit na pari ka, no, unless maging parish priest ka, no, or ma-expose ka talaga sa mga parokya natin, hindi mo malalaman yung mga practices. No, na, Oo. of course, we want to be liturgical as possible, no, pero kung minsan mahirap ding tumaliwas dun sa
sanayan, Nakasanayan, no? O nakagisnan. o yung tradition natin, no? Halimbawa, katulad nga nun, I remember during that time, may mga nag-question din, no? Bakit ganon, sabi nila, no? So, another thing na ginagawa rito sa parish na bago sa akin is yung ilaw kapag Easter Vigil. Easter Vigil. Yan, no? Dito ko lang din natutunan kasi sa inyo, paano bang ginagawa niyo pag Easter Vigil? Kailan sinisindihan yung ilaw sa simbahan? Sa amin, Father, sa parokya namin, we turn on the lights pag kinakanta na yung Gloria. Yes, traditionally, Traditionally, ganun, di ba? Kasi yes. parang dramatic yan. Sa simula, Oo. patay lahat. Ang tanging ilaw lang pag pumasok kayo yung Kandila. galing sa Paschal Candle. At the same time, yung mga taong may daladalang kandila. Oo. Di ba? And then papatayin, pag readings, ang tanging makikita mong ilaw ay yung from the Paschal Candle. Oo. No? Not until yung Gloria nga na kung saan sisindihan lahat ng mga ilaw. Di ba? Ganun din mga ginagawa. Pero Brother Pao, naalala mo ba yung ginawa natin last year? Oo, dito kasi ako sa university palagi. Yes. So, last year kasi maaga pa lang, wala pang Gloria, binuksan na yung ilaw, no? Yes. Pero may mga previous years naman din na Gloria talaga, doon pa lang binubuksan ng So, ilaw. ilaw. ang ano daw doon is liturgically, I think, merong parte doon na sinasabi na pag pasok nung kandila, nung Paschal Candle, kasi yun na yung ilaw. So, sisindahan na yung ilaw. No? But then, I think this year, no, dahil meron talagang mga nag-react, tapos may mga nagtatanong, so I think we will go back to that, no? Yung parang Tradition. nakapatay ulit. No? Kaya nga, Oo. ito yung sinasabi ko kanina, no, na kahit ito yung liturgical na sinasabi natin, pero minsan yung tradisyon kasi why are we doing this? Of course, it is to celebrate the season, no? Pero meron pa ring sinasabi yung popular devotion talaga no? Na hindi mo basta-bastang pwedeng baguhin o tanggalin kasi ito yung nakapagpalapit sa puso ng mga tao sa Panginoon, no? Sa pamamagitan nitong mga ginagawa Tsaka natin. Father Paul, yan yung nagiging rason kung bakit yung ating pag-celebrate o pag-observe ng Semana Santa tsaka ng buong aspeto ng Kwaresma ay meron tayong tinatawag na tatak Pinoy style Mm-mm. no sa ating Kwaresma. Correct. Kaya for example ka tapos nasa ibang bansa ka, parang hanapin mo din no paminsan-minsan yung nakasanayan, yung nakagawian na observation or tradition when it comes sa Lent. Kasi for example, parang ang hirap namang magbisita iglesia sa lugar na wala masyadong mga simbahan, wala masyadong mga Katoliko, no? Tsaka medyo mahirap din mag-celebrate ng Kwaresma pag nasa isang lugar ka na hindi masyado yung population is not majority Catholics, no? So, so hanapin mo talaga yung tatak Pinoy style. Parang gano'n. Parang it reminds them of home. Of home, Ika. yes. Tama po, And Father a Paul. lot of practices na ginagawa natin sa Pilipinas, makikita na rin natin abroad, even in the Vatican, di ba? Recently, yung celebration ng Santo Niño, kung hindi ako nagkakamali. Pati Simbang Simbang Gabi. Simbang Gabi. No, nagkaroon na sila. Paano kaya yung mga ibang practices natin na Pilipino na siguro kung may mga nakikinig from abroad sa atin, no, pwede kayong pwede kayong mag-comment. comment, no, mag-chat sa amin kung ano na yung dinala ninyo, no, sa inyong lugar na practice natin ng Lent, no, na Lenten practice. By the way, ayan, meron na namang nakita niyo ba yung sa comment natin? Ayan Si Miss Jennifer Sabugo. Yan. No, sabi niya ay uuwi daw sila. Wow. Sa kanilang Wow. probinsya sa Aklan. Aklan. Ay, mga taga-Aklan, hello, Sa shout Holy out. Week. At meron daw silang Santa Maria Magdalena kaya make sure talagang uuwi sila. Ayan, actually, Ay, oo. ginagawa yan ng ating mga kababayan, di ba, yung may mga puon. Oo. Poon, May sila position nagpapatamit. Oo. May position sila tuwing Holy Wednesday tsaka Good Friday. O, may kilala ba kayong ganyan sa inyo na? Yes, meron Oh. talaga, Father Ano ba Paul. usually ang ginagawa nila riyan? Actually, Father, Even from coming Oo. from different parts of the Philippines, the family goes home, Opo. no? Sa Mm-mm. probinsya, Siya. just for that, 'di ba? Anong ba dahilan nila? Ba't nila ginagawa? Kasi yung may iba dito na let's say namana na nila sa mga ninuno nila. May mga puon na talaga silang existing way before talaga. Tapos hindi pwedeng maputol yung kanilang tradisyon na kapag Holy Week lalabas tayo, kompleto dapat ng pamilya. Uso yan sa mga sa Bulacan, no, sa Oo. mga probinsya most likely. probinsya. Oh. And then sa ang ginagawa nila is minsan kasi Holy Monday pa lang may procession na.
Di ba? Oo. May mga ibang probinsya tayo dito, Holy Monday pa lang or mismong Palm Sunday pa lang may procession na. So talagang yung paghahanda nila, puspusan na talaga, no? Oo. Dito sa atin sa Manila, medyo hindi naman halos lahat may procession, no? Pero at least may mga parokya pa rin tayo na gumagawa ng procession ng paglilibing ng Santo Entierro tuwing Good Friday. Yun siguro kung minsan yung parang nawawala na mga tradisyon natin, ika nga, 'di ba? Lalo na kung wala nang magpapatuloy, no, nung tradisyon na 'yon, no, ng pag-aalaga ng poon, no? Kasi I think some of them would say, no, na parang ito yung pinamana sa amin ng aming lola, no, na kailangan naming gawin, and it becomes a bonding moment as well para sa mga kamag-anak, no, at sa yung mga kabataan natin na hindi na masyadong alam itong mga ganito, no, na well, when you ask them, no, English speaking pa yung mga yan, 'di ba? We're just going home to the province, ganyan sila, no. Pagpunta mo doon, ay, meron silang ganon, no? And then magugulat ako Pero although they don't fully know the reason or the history, but at least they know na ay may puon or may image kami. Yeah, image, they don't use puon pala, image. Image. Grabe. Kasi English. By the way, Father Paul, bago po ang lahat, gusto ko munang i-shout out si Andy Lo Portal. Tatanong ko nga sana, kamag-anak mo ba yan? Actually, tatay ko po siya. Hello po, kay Tatay Kay Angel. Papa, hello, good evening sa iyo, Yan. Papa. Watching from Municipalay City, Negros Occidental, sa bahay po namin. Actually, si Papa ngayon nakatambay sa aming sari-sari store. Wow, bukas pa kayo. Bukas pa kami hanggang alas 9. Nako, shout out po sa lahat ng Tsaka, mga syempre, taga-Sipalay gusto ko City. lamang i-shout out ang ating pinakamamahal na si Father Dexter Austria Wow, na nanonood Father sa Dex. atin via Facebook live Hello, stream. Father Dexter, we miss you. Magpadala ka ng ng sharing mo dyan sa Oo, mga comment. sharings. O kaya yung gusto mong i-share sa atin ngayong gabing ito, no? So, Okay. kanina, no, yung napag-usapan natin yung mga poon, no? Kung kayo ba, anong poon ang inyong gustong ipoprosesyon o ipagawa personally? And why? Naku, para tayong nagtunog na tayo. Parang Miss Universe Miss na, Universe. di ba? Oo. Kasi ako, alam ko, pag nag-observe ako ng mga prosesyon, traditionally, makikita mo naman kung ano dyan yung mga lumang mga images. No, kasi meron diyan of course yung Santo Entierro. Yan, sigurado yan kapag may Santo Entierro sa isang bayan, isa yan sa pinakaluma, no, na talagang pamilya na yung humawak. At saka yung Mater Dolorosa. Ayan, no, yan dalawang yan. No, kasi may napuntahan ako dati, na alala ko sa San Joaquin, sa Iloilo, nag-invite sa amin si Sir, ayan, na pumunta sa kanila kasi family nila yung nag-aalaga noon, no? And then sabi nga niya may pakain Sabi ko nga, Sir, Biyernes Santo. Paano pakain natin? Si Sir Emboltura. Ayan, naalala ko na si Sir Frank Emboltura. Hi, no, kung nakikinig ka. In-invite niya kami noon. No, and then ano pa rin naman, fasting and abstinence pa rin naman ang ginawa namin. No, pero yung images nila, it's one of the oldest, no? And then meron dyan yung Agony in the Garden, no, yung mga images ni Christ. Pero later, habang parami yung mga poon at nagiging mas detailed na, mas intricate, like may may Samaritan woman by the well na, no, may washing of the hands of Pontius Pilate, no, may huling hapunan, no, yung huling hapunan, matindi yung isang yun. set talaga, Father Paul. Oo, kasi para ka talagang, yun ang literal na nagpakain ka, di ba? So, napakalaki talaga nung karosa nun. I remember in Bulacan, nanood kami ni Father Coronel minsan, na pumunta kami sa Baliwag. Ay, wow. Baliwag ba yun? Shout out kay Father Chubby, Yes, Coronel. shout out kay Father Coronel. Nandun kami sa kalsada, syempre, nandun lang kami sa sidewalk. No? Pero nung dumaan yung kanilang huling hapunan, sumampa kami doon sa parang mga plat ng halaman kasi masasagasaan kami. No? Ganun kalapad yung karosa nung huling hapunan nila. You really have to adjust, no, para lang makadaan. No? So, yan. And then later on, doon din sa San Joaquin, napansin ko, mas nagiging realistic na yung mukha ng mga bagong poon, parang hyper-realistic na nga talagang may totoong buhok na yung, I remember Maria ng Betania, no, yung image na yon. Mukha talaga siyang 3D.
Ewan ko kung minsan kasi para sa atin mas maganda pa rin yung mga Traditional na classic no na mga poon. Pero yung iba ngayon nagpapagawa na nung lumalabas na talaga yung mga ugat, no. In a sense nagagandahan sila, no. Pero maganda lang kasi nakikita natin yung evolution, no, ng mga processional images natin. Matanong no? lang ko, Father, ano yung ibig sabihin ng yung makabagong mga poon? Parang hindi nagawa sa kahoy? Parang gano'n? Kahoy pa rin, no, pero yung manner nung pagkakaukit ng details ng mukha, para kang nakakita ng manikin, ganun. Parang pulido yung pagkagawa, Oo, Father? sobrang pulido. Okay. Para lang talaga siyang Mukhang totoo. totoo na. Oo. No, totoo na siya talaga, no, na well, siguro no para sa iba that is their expression kasi at the end of the day naman it's always the expression of devotion natin, 'di ba? And alam ko sa mga procession, siyempre it's a form of catechism as well. 'Di ba? Lalo na sa mga hindi nakakabasa, no, hindi nakakapagsulat nung araw, ganun ang ginagawa. Processions are really meant for catechism, 'di ba? Yes, actually, Father, sa karanasan ko nung bata pa ako, yan talaga yung inaabangan ko tuwing Biyernes Santo. Kasi for example, pagkatapos ng commemoration of the Passion of the Lord sa Biyernes Santo sa hapon, pagkatapos yan, susunod yung prosesyon sa parokya. So maraming tao yung pupunta, tsaka makikiprosesyon na din. Iikot yan sa buong barangay namin. Tsaka for me, do na syempre, pag sinasabi natin prosesyon, syempre mapapagod ka, sasakit talaga yung paa mo sa kakalakad. Pero it's a very good experience in a sense na maraming tao habang nagpuprosesyon ay nagdarasal ng rosaryo, nagnonobena, no? Tapos nakakatuwa din yung mga bata, sumasali din kahit yung mga sanggol, dinadala ng mga nanay nila, nakikiprosesyon din. So, it speaks of, of planting a seed of faith, no, kahit sa mga bata, no. And of course, as what you said, Father, it is a little catechesis or it's an experiential catechesis sa atin, no, na from that experience matutunan natin kung ano yung tinatawag na sakripisyo, ano yung tinatawag na paghihirap, kasi naranasan po yan ni Jesucristo nung siya ipinako sa krus. So Jesus sa tawag nito experienced sacrifice, no, suffering, and we as Christians through the experience of procession, parang we experience like Jesus na din. Ito nabasa ko lang dito sa UCAT, no, in connection sa sinabi mo, Brother Den. Sabi nga dito, bakit natin dapat natanggapin ang mga pasakit sa ating buhay, pasanin ang ating sariling krus at sumunod kay Jesus, di ba? Oh. You are talking about suffering, di ba? Sabi rito, hindi dapat maghanap ng paghihirap ang mga Kristiyano. Ngunit dapat dumating ang panahon na kailangan nilang harapin ang isang hindi maiiwasang pagsubok. Maaari itong maging malinaw sa kanila kung magiging kaisa ang kanilang mga paghihirap sa mga paghihirap ni Jesus. Alalahanin na nagtiis si Kristo alang-alang sa inyo, nagbigay siya ng halimbawa sa inyo at dapat ninyong sundin ang kanyang mga hakbang. No? Isang practice na naalala kong ginagawa hanggang ngayon sa Pampanga, yung pagpapapako sa krus at saka yung flagellation na sa amin. Yung tawag namin nun, yung mga salibat-bat yung tawag, no, salibat-bat. Well, ewan ko, ano ba ang tingin niyo doon? Dito kasi sabi dito, no, hindi dapat maghanap ng paghihirap ang mga Kristiyano. Pero kung tayo ay kusang nabibigyan ng mga challenges sa buhay, no, we have to align it also doon sa paghihirap ni Kristo, di ba? Oo. Sa akin, Father, well, hindi naman ito isang kritisismo, no? Pero based talaga sa mga nakikita ko, parang madugo talaga. No, that's one word description of that kind of practice, no? Madugo. Kasi syempre, flagellation, makikita mo yung alam mo na, yung mga susugat, no? So, for example, pag bata ka, syempre magugulat ka, ba't sinasaktan niya yung sarili niya? No, ba't hinahampas niya ng something yung likod niya?
So, yun. Tsaka natatakot talaga. Kahit ako nung Natatakot. bata ako, parang akala ko kung ano yun And then eh. yung Father, yung literal na magpapako ka sa krus, masakit talaga yun. So, when madugo. you ask them, no, it's really panata. Panata. Actually, meron tayong isang buong episode dyan. No? So yung mga gustong mapakinggan yung ating mga previous episodes, so meron po tayo sa Spotify. Yes, no, follow sa Usapang Spotify. K, and then meron din po tayo sa YouTube no ng na mga usapan. So it's yung title natin diyan, naalala ko, panata o panatisismo, Panatisismo. di ba? So pag tinanong mo kasi sila, naging panata na ito no taon-taon, and the church has always been asked about it, no, and the church has always answered, no, na hindi Oo. nagkukulang sa katisismo, hindi nagkukulang sa pagpapaalala, no, kasi pag tinatanong mo sila bakit nila ginagawa yon, sasabihin para mapatawad yung Oo. kanilang mga kasalanan, at alam naman natin anong sakramento ang dapat nating Yes. tanggapin para mapatawad ang ating It is mga the sacrament kasalanan. of reconciliation. Ayan, o yung kumpisal. Kumpisal. May naalala akong kwento dyan minsan. Sige. No? Nangumpisal na daw siya at binigyan siya ng absolution ng pare. At ang sabi sa kanya, ay magdasal ka lang ng Santo Rosario, ganyan. Sa loob-loob niya, parang hindi Matanggap. sapat, oo, na ito lang ang magiging absolution ko sa dami ng kasalanan na ginawa ko. So ang ginawa niya, nagpenitensya talaga siya, naglakad siya ng malayo. Mm-mm. Nasa isip-isip din niya ng bandang huli, sapat ba itong inang ginagawa ko o ito ba'y mali kasi nabigyan na ako ng absolution, no? At ano ba ang dapat? Sundin ko may absolution o higitan ko pa ang absolution na binigay sa akin? Yun po, ang kanyang Kilala ko ba yan, Brother Pao? Nakita mo na siya minsan. Nakita ko na minsan. Lako, sige. So, I'm reminded of the gospel, of the reading natin ngayong araw na ito, actually, no, yung tukol kay Naaman, the Syrian, 'di ba? Parang ganun na ganun yung sinabi doon, no, na 'di ba meron siyang ketong, no? And then Oo. pumunta siya sa Israel, no, kay Prophet Elisha, and then sinabihan siya, no, you bathe yourself 7 times at the Jordan, no? And sabi niya, bakit ako pupunta sa Jordan, no? Ang dami-daming mga magagandang ilog doon sa lugar ko na pwede kong paliguan at Wow. mas malinis yung tubig doon. Bakit Oo. kailangan diyan sa Jordan? So galit na galit siya, no? Sabi niya, bakit yun ang pinapagawa sa akin? And then yung sa kanyang slave na Israelite nagsabi sa kanya, if the prophet had told you to do something difficult, no, you should have done it, no, in order para makatanggap ka ng healing. Pero what more na ang simple-simple lang ngayon yung pinapagawa sa iyo para makatanggap ka ng pagpapagaling. No, bakit nagagalit ka, ayaw mong gawin? So, nung na-realize na yun, ginawa niya, no, at nung siya ay nagbabad 7 times nga sa Jordan, paghango sa kanya, no, sabi nga doon yung kanyang balat ay naging kasing kinis ng sa isang baby, di ba? Sa isang sanggol, bumalik. Mm. No? So tuwang-tuwa siya, kaya bumalik siya, nagpasalamat, sabi niya, ngayon naniniwala na talaga ako na walang ibang Diyos, no, na buhay kundi dito sa Israel, di ba? Okay. So naalala ko lang, no, dahil doon sa nasimplihan siya doon sa punishment Oo, niya. parang hindi siya nasapatan. Hindi siya doon sa- nasapatan. No, well, hindi naman natin kaya ring i-measure yung pagpapatawad ng Diyos, 'di ba? Kaya nga basically no, yung binigay na ano yung penance siguro ng pare na gawin mo. In addition to that, if you want to do others out of your devotion, Oo. wala rin namang pumipigil sa iyo, no? Pero yun nga, meron mga paalala lang, no, na yun nga, wag naman natin sosobrahan, no? Yun. By the way, for Father, gusto ko lamang pong isabihin dito yung mga comments, no, ng ating mga listeners. Sige. Kasi po meron po sa atin dito nag-share ng kanilang mga experiences sa Semana Santa. Ang ating pong kapatid na si Jennifer Sabugo sa Kapanyo, sabi niya, si Santa Maria Magdalena po sa amin na sana ba yon? Kinalakihan po namin na ang dati lolo po namin ang nag-asikaso. Now po wala na kasi siya, kaya ang tita at tito and the whole family po ang nag-aasikaso po. So Thursday po namin siya dinadala sa church and Friday po may prosesyon and may pa-dinner. Wow, may Yun yung pa-dinner sa sinasabi ko lahat na kanina. sumama. Pero syempre walang pong karne. Ubot lang and fish ang handa. Wow. Tsaka dagdag niya po, buntis pa lang ang mama ko sa akin at sabi nga nila is doon ako pinaglihi sa mama ko. Tapos nagkaanak din ako. Kaya still tinuturo ko sa mga anak ko
na lagi silang magprosesyon at magbalik loob. Sa Bangga, Aklan. Bangga, Taga Aklan. Bangga, Aklan sila. Yes. Diyan talaga sa mga Visayas area, marami talagang religyoso. Yes, Oo, tama po. naalala ko sa Iloilo before, nung kinikwento nila, bawat bayan dyan, nagpapaliksahan sila. Yung Haro, Lapas, Molo, no, Molo. yung mga areas Opo, na yan malalapit, sa oo. sa gitna, Sa no, gitna. nagpapaliksahan sila ng paramihan, pahabaan ng pasos, 'di ba? Parang pasos. Pasos ang tawag natin. And it's also a pride for the family, no, na magkaroon sila ng pasos sa prosesyon, no, sa mahal na araw. May nagpapa-shout out din dito kay Achilles. Ayan, Yes, shout hello, out shout out po kay sa Achilles. Rosary Confraternity ng UST. Ayan, so Shout hello out. sa mga members ng Confraternity of the Rosary. Ayan. Ano ba yung mga naaalala ninyong mga ginagawang mga practices? Kanina nabanggit ko, nauuso na rin sa mga parokya yung 7 last words. Yes. Di ba? Opo. Noon, I remember Santo Domingo Church, no? Isa yan sa mga nauna diyan sa Siete Palabras na yan, no? Pero later on, other parishes, no, May nagkaroon na kanya-kanya rin ng Siete Palabras. Ano ba yung kagandahan na ginagawa yung Siete Palabras? Or ano ba yung ginagawa doon sa ganon? Sa Siete Palabras kasi ginugunita natin yung mga huling 7 wika na sinabi ni Kristo, no? Simula nung siya ay pinahirapan hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. At kadalasan na ginagawa dito sa Siete Palabras po ay kalimitan mga pari po nagbibigay ng reflections. Pero ngayon, may mga simbahan na rin na nag-i-invite na sila ng mga pamilya, ng mga private citizens na magbigay sila ng kanilang mga reflections sa particular na word na sinabi ni Kristo, no. Sa Santo Domingo, I think may ginagawa na rin silang gano'n na maliban sa mga pare, may mga lay persons na rin silang iniimbita. At minsan sa mga ganitong paraan, nagkakaroon po tayo ng connection doon sa mga sinishare ng mga ng pare or ng lay person na nag-share sa mga particular na words of Jesus, 7 last words. Parang sinasariwa natin yung 7 huling wika. Naalala ko, isa sa mga introduction palagi dyan, nakalimutan ko na lang yung nagsabi, no? Pero sabi nga, kapag mamamatay na yung isang tao, no, isa sa mga pinakamahalaga siguradong sasabihin niya, no, yung mga huling salita niya bago siya mamatay, no, yung mga habilin. 'Di ba, habang naghihingalo yung ating kamag-anak, kung minsan naririnig natin 'yan, doon mo rin makikita ano yung mga mahahalagang bagay sa kanya. 'Di ba? Oo. Sasabihin niya, ay yung aking bank account, no, yung aking passbook nakatago doon sa ilalim ng unan, habang to the last breath, no, kailangan niya pang ihabilin yung kanyang Oo. kayamanan. O di kaya naman, merong mahalagang titulo ng lote, o kaya naman, yung iba naman maririnig mo parang yung gusto nilang makita na anak nila, no, na matagal na nilang hindi nakita, or humihingi ng tawad, no, sa mga nagawang kasalanan. Meron na ba kayong mga ganyan naririnig? Ano ba yung mga usual na sinasabi ng mga naghihingalo? On my own experience, Father, mostly sa mga narinig kong stories about that, yung stories or encounters ng reconciliation with a friend or with an enemy or with a arch nemesis, no? Parang kasi syempre alam naman ng tao na mamamatay na siya. So bago siya mamatay, so parang he wants or she wants to settle what he or she had done in the past, no, na sa ng mga misunderstandings, no, na mga tawag nito, yung mga away, parang ganun, Father. So bago siya mamatay, so yun, isa din sa mga profound experience, no, ng tao yung pagkikipagkasundo at paghihingi ng kapatawaran. Same lang din kasi never naman po ako naka-experience, nakarinig sa mga kaibigan ko before na mga naghihingalo na medyo pride, mataas pa yung pride nila. Mataas yung pride, oo. Namamatay sila. Pero more of, humihingi ng tawad o nagbibigay na sila ng pagpapatawad sa mga nakaaway nila o nang-aaway sa kanila, at yung mga kabilin na para doon sa mga mahal nila sa buhay, no, yung mga maiiwan nila. Usually ganun yung mga naririnig ko, mga habilin nila. So itong 7 huling wika ng Panginoon, no, parang habilin ng ating Panginoon sa atin bago siya lumisan, no, sa mga taong mahal niya, no, sa mga taong
inaalay niya yung kanyang buhay, no? Doon nga sa sinabi niyong reconciliation, 'di ba? Very clear 'yan doon sa isang salitang sinabi ng ating Panginoon, no? Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, 'di ba? So just the same, no? Kaya natin pinagninilayan itong pitong huling wika, no? Dahil ito'y nanggagaling sa bibig ng isang taong mamamatay na, no? Kaya napakahalagang sariwain, no, at bigyan ng bagong kahulugan, ika nga. No, ang bilis ng ating oras, pero meron ba kayong mga naririnig na mga parang mga bagong practices naman, no, na or bagong mga application ng mga lumang mga tradisyon, no, na ginagawa ngayon? Like for example, probably online, may nag-o-online pabasa na ba? Meron po kasi Parang meron, Father. Okay, meron na. Oo. Nila live stream na nila. Oo. Okay. So parang mas malawak ang sakop nun. No? Opo. Kasi may ibang mga kaibigan ako na mahilig din sa pabasa sa mga kanya-kanilang bahay. Mm. May mga kamag-anak kasi silang hindi makarating. Like for example, nasa ibang bansa, yung mga ganon, na gusto nilang makasama rin yung mga kamag-anak nilang yung sa padasal na yung ginagawa nila live stream nila. Yung iba naman, mga simbahan din mismo, ang nag-livestream ng mga kanilang mga activities, no, yung mga pabasa, mga Stations of the Cross, no, dahil din yan sa nangyaring pandemic nung itong mga nakaraang taon, kaya may kinikater pa silang mga devotees online. Ang mga bago ngayon yung Hallow app, kung narinig. Yes. Narinig ko yung Hallow Up. Yung mayroong challenge. Opo. Parang 40 day challenge. Lent challenge. Oo, Lenten may challenge. ganyan. Kasi mga kabataan mahilig sa challenge. Tama. Dahil sa makabagong panahon at meron na tayong teknolohiya at dahil sa busy na rin malamang siguro ng tao, at least sa phone meron na silang gabay sa kanilang pagdadasal kahit papaano, no? So yun po yung makabagong pamamaraan siguro ng paggugunita ng Kwaresma yung sa tingin ko meron ngayon na nag-exist. Sa akin naman, Father, well, usong-uso ngayon, sa panahon ngayon during Semana Santa, yung pagpapalabas ng mga movies about the Passion of Christ. At naging trending po sa social media. At I think na-feature ito sa mga national news, no, sa national TV, yung 3D or enhanced version ng Passion of Jesus Christ. I think na-feature yung isang parokya dito sa Maynila na yung I think it was done during the pandemic, no, na merong isang grupo ng mga kabataan, no, na nagsadula ng pasyon, no, ng sinakulo. Ng sinakulo. Yung ginagawa, Sinakulo. Pero yung sinakulo nila ay hindi yung kinuha lang sa cellphone tsaka binidyo. Hindi parang ganon. They use graphics talaga. They use graphics, they use green screen, lahat na lang ng mga bagong technological method sa cinematography ay ginamit. At yung naging kinalabasan o yung naging resulta ng sinakulo ay parang makabago. At the same time, yung parang you are really in the experience or you are really in the real situation talaga ng pasyon ni Jesucristo. Ano ba yung parang pwede kang pumasok doon, naka 3D Hindi naman po, glasses? Father. Like, Hindi naman. you're just watching, pero parang real. You are actually there. Oo, you're actually there. So ang galing nung kanilang Oo. concept, no? Kasi Concept. para talagang, isang naaalala ko dyan, yung mga spiritual exercises, di ba? Oo. So shout out sa ating mga kapatid na Jesuits, no? Sila yung nagpauso Hello. yung spiritual exercises kay Ignatius. Parang they choose a particular portion sa Bible, no, sa gospel, and then you try to relate yourself and put yourself there, no? Parang isisituate mo yung sarili mo doon sa mismong event na yon, no? Either crucifixion yan or Last Supper yan. So maganda yung ginawa nilang yun. So modern version naman ng sinakulo. Yes. Ika nga, Kaya gawa po yan ng mga social communication ministers ngayon ng mga simbahan. Oy, Yes. nako, napakalaking role po na ginagawa Yes. ng mga Sokom. Sokom. Si Brother Pao, Sokom natin Yes. yan dito sa parokya. Ako nag-aaral ako ng SOCOM sa Wow. graduate school. What? Malaki po yung tulong ng SOCOM. Yeah, because of the pandemic, no, na-realize ngayon ng mga parokya, even yung mga dating hindi na-appreciate yung SOCOM, no, na napakahalaga ngayon magkaroon ng social media presence. Yes. Ika nga, no, and we use
all the available media. Kung nagagamit yan sa hindi maganda, no, gamitin natin siya ngayon sa evangelization. No, gamitin natin siya sa pagpapalaganap ng mabuting For balita. pastoral and evangelizing communication. Wow, ayan, nag-promote si Brother Den. Ngayon po yung kanyang course dito sa UST. Yes. Ayan, no? So, sundan ko lang yung sinabi ni Brother Pau kanina, yung follow up, no? I think kahit sa Netflix, no, yung mga maraming mga series din. Ano nga ba itong isa, yung About Jesus na series, yung ayan, pati ako nakalimutan ko na. Parang nakita ko. Chosen. Chosen. Yan, yung Chosen. Yes. Yan, di ba pa? Talagang ang kagandahan ng Chosen, no, parang, although syempre yung iba, sinasabi nila hindi naman lahat yun makikita sa Bible, pero it gives each character, no, a backgrounder at least, na ito si Maria Magdalena, no, ito si Pedro, ito si Juan, ito si Tomas, si Mateo, na hindi natin usually makikita kasi they're always taken as a group, di ba? The 12 apostles, no? Pero dito makikita mo, yung pala yun, no? Kaya nga kung minsan, yeah, it makes sense kung bakit ganun siyang mag-isip, ganun yung galit nila sa bawat isa, ganun yung mga insecurities nila. It's because of a particular background and yung dynamics nila, no, as a group. And they are given at least 45 minutes to an hour kasi series nga. No, kaya nga ang ganda rin na ngayon nauuso yung mga mga nagbi-binge watch, no, kung kaya nating manood ng Korean novela na 40 episodes, no, ano ba naman yung ilang episodes ng Chosen, and talagang mas mapapalalim natin yung ating pananampalataya at yung pagkakaintindi natin noong buhay ni Kristo. Actually, bukod pa sa mga series na ganyan, nauuso na rin yung mga documentaries. Yes. Lalo na sa pananampalataya ng Kristiyano, ang daming mga documentaries na ginagawa ngayon. For example, yung napanood ko very recently, yung tungkol sa mga relics, no? Relics of the Passion of Christ. Hindi ko pa yan napanood, brother. Ako din. Anong title niyan? Dahil makakalimutin din ako sa mga ganyan. Okay. I-recall ko na lang siya next time. So ano yung mga relics na na-feature? Yung The Veil of Monopelo. Manapelo. Okay. Yung Interesting. yung mga Thorns. hibla ng cross. Oh, okay. Yung mga cross, and then yung Crown of Thorns, dahil yung recently hindi man nasunog yung Notre Dame. So, Sa Paris. Yes. pinakaumpisa ng document na yun, yung tungkol dun sa Crown of Thorns, hinanap nila kung yung ba nakaligtas o hindi. Sa mabuting palad naman nakaligtas ang Crown of Thorns, no. So isa yun sa mga pwede nilang panoorin din aside sa mga series, no, kasi medyo bukod sa educational, mo rin, no, ma-appreciate mo rin yung tungkol sa ating pananampalataya, yung mga relics, yung mga tungkol sa Passion of Christ, dahil ang religion natin napakatagal na. No, it's been 2,000 years and it's existing until now. Napakaganda nung sinabi ni Brother Pau dun sa cross. Naalala ko lang, meron naman ako nabasa rito sa ating UCAT. Grabe. Ayan, no? Napaka-discover si Napaka-useful Father talaga ng ating UCAT. Nasabi rito, bakit sa krus pa tayo kailangang tubusin ni Jesus? Nasabi rito, hindi maipakita ng Diyos ang kanyang malalim na pagmamahal maliban sa pagbibigay ng kanyang anak bilang tao upang ipako sa krus. Ang pagpapapako sa krus ang pinaka nakahihiya at pinaka nakakatakot na paraan ng pagpatay noong panahong iyon. Hindi maaaring ipako sa krus ang mga Romano kahit anuman ang kasalanan, kung kaya't ang Diyos ay pumasok sa hindi masukat na paghihirap ng sangkatauhan. Simula noon, wala nang makapagsasabi ng hindi alam ng Diyos ang aking paghihirap. No, so para talagang sinasabi rito, lagi tayong nagrereklamo na parang hirap na ako. Ano ba yan? Bakit ba ako pinapahirap ng Diyos? Sinasabi rito dahil yung pinaka nakakahiya, pinaka nakakatakot na paraan, no, ang ginawa ng Diyos para iligtas tayo, wala tayong karapatang magreklamo at magsabi, hindi tayo naiintindihan ng Diyos dahil naiintindihan niya. Yes. Alam mo, Father Paul, habang sinasabi mo yan, naalala ko tuloy yung naging humiliya o naging mensahe ng ating Santo Papa si Pope Francis nung siya ay bumisita sa Tacloban nung kanyang papal visit. Kasi sinabi niya na, wala po siyang talagang
yung masasabi tungkol o sort of advice no na masasabi kasi sa dami-dami talaga ng problema o yung mga difficulties na na-experience ng tao. Pero there is an assurance na kung ano mang hirap yung dinaanan ng tao dahil sa bagyo, Jesus understood it everything, no? Kasi naranasan din po ng Hesukristo yung kahirapan, no? Yung suffering. Kung ano yung naranasan ng tao sa bagyo, ganun din yung naranasan ni Jesus sa krus. Kaya sabi ni Pope Francis, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi Jesus never let us down because Jesus has also experienced the experiences that you also felt during those times. Yes. Naalala ko rin yan. Actually, may take ako dyan mamaya bago tayo matapos sa ating Akala ko program. ngayon na. Pero dahil sa sinabi din ni Father kanina tungkol sa mga paghihirap niya, may naalala din ako, no? Nakwento sa akin ng aking kaibigan to. Nasabi niya, meron daw siyang kaibigan na sabi niya, bakit ganito ang Diyos? Pinapahirapan ako. Parang hindi niya ako naiintindihan. Sa isip ko rin, nasagot ko siya, baka pwede mong sabihin na hindi naman nagbibigay ang Panginoon ng pagsubok na hindi mo rin kakayanin. Yes. Pero medyo minsan delikado yan, no? Pag sinabi mo kasi baka hindi nila maintindihan. Baka sasabihin lang lalo, Oo. bakit nagpapahirap lang ang Oo. Diyos? Oo. Father, sa tingin mo, ano ang take mo doon sa matter na yon na parang kini-question ng tao ang Panginoon pag sila ay nakaramdam ng pagdurusa? Well, natural lang naman sa atin, no, kasi all the while, no, it always goes back to how we understand God, no, and what is our concept of God. No, kasi kung ang konsepto natin sa Diyos lahat ng hilingin natin ay ibinibigay niya, no, and that stops him from becoming God, no? What makes him different from a genie, di ba? Ika nga, no? Pero yun nga, no, yung reflection na ito ng Lent, no, ng Holy Week, no, yung kakabasa lang natin tungkol doon sa paghihirap mismo ng Panginoon. Palagay ko ito'y napakagandang paalala, no, at saka motivation sa atin why we are doing all of these Lenten practices. No, na yung pag-alala natin sa paghihirap ni Kristo ay hindi lang doon sa pag-highlight doon sa suffering. No, because let us not forget that it is through this suffering, no, that we are saved. And tignan din natin yung human aspect, ika nga, no, na katulad ng sinabi natin kanina, kung ang Diyos, no, na nagmahal sa atin ay naghirap ng ganon, di ba? Tayo din, no, hindi man tayo ipako sa krus, no, hindi man tayo nalatiguhin or what, but if we experience certain kinds of pain because of love, di ba? Dahil sa pagmamahal mo, nakakayanan mong magtrabaho kahit lampas sa oras. Dahil sa pagmamahal mo, yung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Dahil sa pagmamahal mo, kaya mong tiisin ang maraming gutom, di ba? Then, it's actually a reflection of what we are celebrating or what we are reflecting on, no, during this season of Lent. At bago ko ibigay ang isang pang phone-in question. Wow! Wow! Kumustahin ko lang yung mga kaibigan ko na nanonood ngayon. Sila Eldrick, sila Sister Vic Tayag. And then, Sister Vic Tayag. Hello, nanonood good. din siya. Si Father Legion Louis of Coronel Mary. nanonood din siya. Wow, Wow, Father nanonood Louis si Father Coronel, ang Chubby. ating Hello, Secretary Father Chubby, General. ang ating Secretary General. Shout At out. ang tanong po, regarding sa procession, no, pag-procession po ng Good Friday, bakit po kasama ang 12 apostoles sa procession, ngunit sa katotoong buhay, sila po ay nagsitakbo nung mahuli si Kristo? Uy, maganda yan. Uy, magandang tanong yan. Napaka-realistic niyan. Oo. Napakagandang tanong. Oo. Well, ako hindi ako masyadong familiar kasi sa mga prosesyon, no. Pero in as much as it is reenactment yung gagawin mo, syempre talagang dapat wala sila roon, no. Pero kung ito ay practice ng debosyon, ika nga, no. So yung iba siguro no, inilalagay na rin nila yung mga apostoles doon. Like naalala ko lang no nung nasa Iloilo ako, yung paghuhugas ng paa. 'Di ba? Ilan ba dapat yung paghuhugas ng paa, 'di ba? 12. 12. No, pero there came a time during pandemic na lesson naging kahit isa o dalawa dahil symbolic na lang yung paghuhugas ng Yung sa paa. amin nga, 6. Oo, 'di ba? Oo. And then Hinati. dati puro lalaki, no? Dahil mga apostoles. Later, nag-introduce na Babae sila ng na. bago na iba-ibang mga sektor na ng lipunan ang included. And I remember
kasi nung time na yon hindi pa uso yung pag-i-introduce ng mga innovation. No, doon Oo. sa pinuntahan ko, 14 yung huhugasan ko ng paa. No, at ang isa doon ay politiko. No, kaya sabi ko, Oh. bakit ba dinagdagan natin itong mga disipulo and thinking it's a politician who joined, no, and naghuhugas ng paa, no? So ayoko na sabihin kung sino siya sa mga disipulo, no, pero pero sabi ko nga, bakit naman naging 14 Basta ito? naging present siya sa hugas. Pero ang maganda naman sa kanya, kasama rin siyang nagbuhat ng canopy nung prosesyon ng Maganda. Blessed Sacrament. Yan. Father, meron pong isa pong phone in question galing po sa aking kaibigan. Nag-PM po siya. Kasi po, of course, we were talking about procession. Pagkatapos po ng procession, commonly, ginagawa kasi ng mga tao ay naghahabulan sa pagkuha ng mga bulaklak. Bulaklak, nako, yan So ano po talaga. yung masabi nyo doon? Sa mga taong kumukuha ng mga bulaklak mula sa mga imahen pagkatapos ng prosesyon. Naku, naalala ko dyan yung yumaong si Father Sunny Ramirez. No, kasi nandun ako nun sa Santo Domingo. And then yung Lanabal, no, biglang nagdambahan yung mga tao, kukunin yung bulaklak. Sumigaw talaga. Alam niyo yung boses ni Father Sunny, no? Napakalalim at saka napakalakas. Sabi niya, huwag niyong kukunin ng mga bulaklak kay Mama Mary yan. No, so talaga yung mga tao parang natakot. No? Oo. Parang, hindi sa inyo yan. No? Kay Mama Mary yan. No, pero sa amin, no, sa province, naalala ko after the procession ng December 8, kasi Immaculate Conception kami, yung iba kinukuha parang gagawing panggamot. Anting-anting po ba, Hindi, Father? parang papakuluan, iinumin daw Okay. bilang gamot. No? I think kuminsan may mga superstitious belief and I think dapat wag pong ganon. No? Hindi ganon po yung pananampalataya natin. Siguro pag kinuha ninyo, binigay ng kusa, no? Kasi sayang naman kung itatapon lang, kaya pinamimigay sa tao. Pero yung aagawin mo, no, just because of a particular belief na superstitious, mukhang hindi nararapat. Yung iba po, Father, ginagawa pong pampaswerte, lalo na yung iba, nilalagay sa mga wallet nila para dumami daw yung pera nila. Nako, so Yung anything iba, po na may oo. ganyan, alam naman yung hindi po pwede yan. Iba pinapakain sa manok. Mga Oo. ganun. Aba, meron din ganun pala. Sa probinsya, meron At meron ganon. ding sharing si Father Coronel, no? Sabi niya, sa ibang prosesyon tulad ng Southern Tagalog region, sinasama si San Pedro. Pero sa kalagitnaan ng prosesyon ay ninilihis siya ng landas. Talaga? Ay, grabe! Lugar yun. Ako, siguro maganda yan sa susunod na episode. Sa part Imbitahan 2. natin si Father Coronel. Kasi wala ng oras. Oo, nako. Mukhang kulang yung oras natin sa pag-uusap natin tungkol sa mga practices. Practices, yes. oo. Kasi kahit itong huli, parang may mga iba pa akong naaalalang ginagawa. So, I think, Oo. napakabilis po talaga ng oras. Oo, isang lalo oras pag na tayo nag-enjoy dito. tayo. So, ano ba yung ating, final word na ba Yes. tayo? Final. Oo, kahit bitin po ang ating listeners, don't worry, no? See you again sa susunod. Yes. Sige, sino bang mauuna? Sige, ako po. Toto. Ang aking word for dito is pagninilay. Pagninilay because yung buhay natin, hindi nalalayo sa kung ano ang naranasan ni Kristo. Kahit ano hong parte yan ng gospel, no, mapaumpisa yan o hanggang dulo, wala ho tayong karanasan na hindi natin maitutugma doon sa karanasan ni Kristo. No? Kaya meron tayong palaging panghahawakan na kapag nagpanghihinaan tayo ng loob, pwede tayo magbasa ng gospel at intindihin natin kung ano yung lalaman ng kwento ni Jesus niya at kung ano ituturo niya sa atin para ma-realize natin kung ano yung pwede natin gawin sa ating sarili at sa problema natin. Yes. Brother Ako naman, ang take ko for tonight, and of course for the whole duration of Lent, no? Kasi syempre, kahapon po, nagbigay po ako ng isang recollection sa ating pong mga kapatid, no, na young ministers. Diyan po, malapit lang po sa Lacson Ave, no? Diyan sa likod lang po ng UST. At yung aking pong shinare sa kanila ay tungkol po sa love. Wow. Kaya yung aking pong one word take ko sa ating episode ay love. Sapagkat naman po ang buong aspeto po ng Kwaresma, ng Semana Santa, ay tungkol naman po sa pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga po ipinako ni Jesus ang kanyang sarili sa krus upang iligtas tayo sa kasalanan. At ginawa niya po yun dahil mahal niya po tayo. No? And bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, dahil natanggap natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, so we are also being called, no, to share that love to others. So,
as I end, no, we have always to remember the two greatest commandments of God, no, that we should always love our God, no, love the Lord our God, and of course, love our neighbor as ourselves. Wow, maraming So, yun yung salamat. ating, sana, hindi lang ako, kundi sa ating po mga kaibigan, sana yun yung ating magiging spirituality sa araw po na o sa panahon po ng Kwaresma. Maraming salamat, Brother Den. No? Ako naman, yung mga naisip kong word na usapang K, na K ay nabanggit mo kanina, no, Kwaresma, di ba? Oo, Kwaresma. Kasalanan, yan. Krus. No, Wow. siguro para makumpleto lang ay kaligtasan, di ba? Ay, Kasi tama. yun Amen. yung ating pinagninilayan sa buong panahong ito, no, na Yes. ang ating kaligtasan na ipinanalo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng krus. Krus. Ayan. So muli, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at nanonood sa atin, marami pong salamat sa pagsama sa isang oras na naman po ng ating usapang K at nawa sa susunod na Lunes. No? So ang ating pong Yes. programa ay every first and the third Monday of the month. No? Sana maging third and Monday of the month, habit po natin ang pakikinig ng ating usapang K mula alas 8 hanggang alas 9, no, dito sa Radyo Maria. Maria. And actually ito po ay inire-replay naman. No? Kaya kung meron po kayong mga namimiss na episode, pwede niyong pakinggan ulit. At ito po ay available sa Spotify na tsaka sa YouTube. At syempre sa ating Santissimo Rosario page, Facebook page sa YouTube. So muli, magandang araw po sa ating lahat at ito po ang ating Usapang K! Ito po ang inyong himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family.